Hey everyone, and you're listening to the Sisterhood Podcast. Walang Yan, yes. So tayo po ay nagbabalik na with a new setup and of course, hindi na natin itatago. Meron po tayong special guest. A very special to our hearts. Wow! And hearts ni Nick. Ay! Hearts lang pala ni Nick. Heart lang. Okay, anyway. So, as you can see, meron po tayong guest dito sa ating tabi. And gusto lang po namin siya ipakilala sa inyong lahat. She is our ate. My ate, pero ate. Ha? Umate na lahat. Yun. So, si Ate Kel po, actually, Ate Kel yung tawag po namin sa kanya, but her name is actually Miracle. Wow, very nice name. So, and siya po ay aming tawag dito, guitarist. So, ayun po yung kanyang mga talents. So, pinaplug ko na rin po. Ang galing po mag-gitara. Baka mag-expect sila. Ay, balay niyo po. Ganon. Magaling mag-guitar and super galing sa arts. Actually, speaking of arts, ay support niyo po yan bukas. Kasi pag-release na to, kinabukasan, Yes. nagbebenta na. Yeah. Bukas sa Sibul Kapihan. Yun, sa Sibol Kapihan, dito po yan sa Subic Bay. Freeport. Freeport Zone. Ayan po. Yung mga samples po niyan ay please visit at Miracle sa Instagram and sa Facebook. Ayan po. So, si Ate Kel po yung naisip namin na guest because we're very sure na marami siyang input sa topic natin ngayon. Wow! Sure yun. The pressure side. Ganun po tayo dito live, pinipressure mga tao. Ayan po. So, the topic for our today's episode is about Christian community. Kaya tayo may guest ngayon na friend. Kasi ang pag-usapan natin is about friendship, about community, having people around you. Kaya, to start, para sa inyo, sa atin pala, kasama ko. Para sa hangin ako eh. Para sa atin, ano yung pag sinabing community, being part of a community, anong ibig sabihin nun? Siyempre, unahin na natin itong isang madaldal nating host. Wala sa usapan contestant number 1. So, community po para sa akin, di ba nga sinasabi nila, no man is an island. Hindi po pwedeng wala tayong friends, wala tayong community na nabibilangan. Kasi sa mundong ito, maraming iba-ibang paniniwala, prinsipyo, traditions, culture. So, hanapin mo yung grupo kung saan ka nabibilang, kung saan yung gusto mo, yung talent mo, yung passion mo. So, yun yung community para sa akin. Malalim siya na kind of friendship. Hindi lang siya basta friendship na something. Community is there for you, to encourage you, to build you up, tapos minsan to call you out. So, yan yung community po for me. Click here. Pass the mic. Siyempre, uli na natin siya para makapag-isip ka na. Buti naman. Thank you so much. Yun, community. Ganon, considerations. Alright. Ang community, di ba pag sinabi community sa atin in public, parang, group of people. Pero pag sabing parang fiesta communities, di ba, mga bahay. Ba't ka nagpa-plug? Ay, hindi pala tayo nag-endorse. Hindi pa I-bleep na yun. Di parang yung mga communities na mga bahay, mga people, organizations, kaya sila nag-build ng ganun kasi they have the similar goals, similar ideas, vision. Parehas kasi yung tinatahak nila. May isa silang vision or may isa silang goal and then nagtatawag sila ng mga tao na who have the same vision as well or mga goals as well.
Tapos, syempre, dahil pare-pares sila ng patutunguhan, pare-pares silang nagpapalakasan sa isa't isa. Parang ganun yun sa, in a sense of public. Pero pag sa private, like sa atin, kunyari yung community, Christian community, it's important na maging part ng Christian community kasi you have yung pinagdadaanan natin as Christians or as followers of Jesus na para-parehas sabi nga sa Bible, di ba? Lahat ng pinagdadaanan nyo ngayon ay pinagdaanan na rin ng mga tao na nauna sa atin. True. So parang we are learning from each other, we are encouraging each other, and of course, dig deep natin yan maya-maya. Baka maubos ko na lahat. Naubos na yung guest natin. Naubos na may guess nga pala. Parang hindi na yata kailangan. Okay. Siyempre, si Mama Miracle. Okay. Hey kids, it's your mom. Ayan, Ibang platform pala yun. Hey kids! Sa akin naman yung community, para siyang circle. Hindi siya row. Kung titignan natin yung circle kasi umiikot yan. Hindi yung row na kanya-kanya, na may group. Yung community, kayo mismo, you are doing life together. More than socializing, more than snacking, di ba? Yeah. More than kung ano man yung time na ini-spend nyo sa isa't isa, you are doing life together. Yan sa akin. I like it. It's more than... Okay, delete nyo na ako. Delete kayo. Haba nung kanina. Delete. Tama, ang Pero galing. I like that. It's doing life together. Kasi parang, di ba parang pag sabing doing life together, baka sabihin nila, pag mag-asawa lang yun eh. Hindi eh. Oo. Pang friendship, Oo. people, family, di ba, communities. Nice. So, speaking of community, so kami po dito, yung community na kinabibilangan namin is a Christian community. So, kami po, 3 lang nakikita nyo, pero marami pa. Marami sa likod. Soon, lalabas sila. Get ready. So, ayan po. So, in a Christian community, how has it infected? Huy, ang hilig sa F. Kanina pa to. Kasi famadi ko. kaya So, yun siguro. po, yung Christian community, how has it impacted your faith journey? Ako na. Ayun po, sige po. Kayo na po. Kayo po yung guest. Sabi 'di ba, it takes a village to thrive in life. Right. Yeah. Right. Kasi hindi mo kayang gawin ang mga bagay-bagay kung mag-isa lang. Tama. So dito sa community natin, sa Christian community na meron tayo, ito talaga yung nag-encourage sa akin to thrive in life, in spiritual life, in my prayer life, yan, lalo na sa worship. Tapos ito dito rin na-encourage ako to thrive sa career ko. Yan, sobra yung impact na binibigay Yes. sa mga hard workers. Yung mga CEO mindset. Tsaka yung mga friends natin Yeah. na yung buhay Yung mga nila hard worker. sobrang naging testimony. Ayun, malaking impact para sa akin. Yun. Faith. Eh, sa'yo, Sa akin? tanong ka. Oo nga. Oo naman. Hindi naman ako yung guest. So, sa akin po, Christian community, na-impact niya yung faith ko din. Parang ganun din kay Ate Kel. Kasi, it's more of yung encouragement from them and yung stories na maririnig mo din sa kanila. Kahit yung simple lang po na yung magte-testimony sila sa araw nila. Tapos, ma-realize mo, ay, kaya naman pala, kaya pa rin magtiwala sa Lord kahit yung iba nga nagawa nila eh. Tapos, ma-encourage ka. So, yun yung ikinaganda ng Christian community sa akin, especially bata pa ako. Huy! Okay. So, anong sinasabi mo? Excuse me naman sa amin. Excuse me po. So, anyway, ayun, konti pa lang po yung experience ko talaga sa life kasi, yun nga, bata pa. So, sa Christian community, dahil sabi ko nga po kanina, mga ate ko, so, makikita mo talaga, matututo ka din sa mga experiences nila. So, yun yung ikinaganda ng community kasi hindi lang lahat ka-age mo, hindi lahat same. Iba-iba kayo, kaya matututo ka sa testimony, sa encouragements.
Ikaw po. Ako sa akin, yung ang malaking impact sa buhay ko yung pagkakaroon ng Christian community kasi especially when mabigat. I mean, yung dumadaan ka sa struggles or sa trials. Yeah. Pero pag dumaraan ka sa mga mabibigat na suliranin or season ng buhay mo, you need people to help you, encourage you. At minsan kailangan mo lang din ng mapaglabasan mapaghingahan. Yung maihinga mo yung bigat and then, syempre, makakalakad ka na ulit, panibagong bigat na naman. Parang itapon mo sa kabila. Tinapon. Ilipat mo sa kanya yung bigat. Hindi kasi, di ba, sabi naman ng Bible, ganun, di ba? Share your burdens with one another. And then, syempre, pag sinare natin, syempre, re-remind natin isa't isa, merong mas magaling mag-up ng burden. So, I mean, pag meron kang community na mapagkakatiwalaan mo at tutulong sa'yo, mas madaling, ito nga sabi natin dati, mas madaling mamuhay bilang Christian pag may kasama ka. Yeah. Kasi pag mag-isa ka lang, ay, sabi ko sa'yo, parang hindi mo na lang gusto maging Christian Tama. sa sobrang bigat. Kasi nga, the more na we get closer to the Lord, the more na inaatake tayo ng kaaway. And of course, the more na maraming testings. Kasi, sabi nga nung isang preaching na narinig ko kahapon ata, na sabi niya, if you're asking for patience, bibigyan ka ba ng patience? Hindi. Bibigyan ka ng trials para Ma-build yung patience. Oo. Yun Wag di ka ba? lang Kasi paano magkakaroon ka ng patience? Siyempre, ite-test agad na parang bibigyan ka ng raming hard people. or maraming soft. senay. Basta yung bibigyan ka agad niya ng testing. Tapos pag humingi ka, di ba, ng good family, yung mga good relationship in a family, di ba nangyayari? Siyempre, lumalabas yung mga ugali nyo bilang magkakapatid. Di ba? Lumalabas yung mga ugali. Tapos, dun mo makikita ngayon na, in diversity, there's unity. So, yun ang impact sa akin, for me, ng isa community sa faith, sa aking faith. Saka maganda rin yung sinabi niya, yung burden. Kapag kasi same kayo ng level na magbubuhat ng burden, pantay eh. Kapag yung burden, ikaw to, tapos yung pinagsaran mo, hindi pantay, mas mahirap buhatin. Ikaw lang din yung magbibigat. Tama, galing. Kaya dapat pantay lang. Nice. Thank you Parang po nakita sa ko Christian community. Balance. Kaysa yung binigay mo naman lahat sa kanya, hindi ka na nagtira sa'yo. Charis. Siya naman yung nabigat. siya naman Tama, nabigat. yun naman. So, balance. Ang galing. Thank you talaga sa Christian community. So, moving on to the second question po. Siyempre, hindi always rainbows and sunshine sa ating community. Sabi nga ng psychology, hindi ko na alam kung kailan ko yun nabasa or what. Basta sabi nga ng psychology. Okay. So, sa isang grupo daw, kung lahat nag-agree, it's not good. Parang hindi suggested yun. So, kaya nga sa mga company, di ba, kapag lagi na lang naka-agree sa isang decision, walang nagdi-disagree, it's not parang It's not healthy. healthy. Yan. So, part talaga. Sinasabi ng psychology at sa Christian community, hindi nagkakaiba na hindi laging okay, rainbows and sunshine. So, can you, sa atin, dahil matagal na po tayo magkakasama, can we, give or specify challenges or doubts within our community? Tapos, how did we overcome it? Meron po bang pumapasok sa isip nyo? Kasi, hindi, parang ako yung naging problema. It's not you, it's me. Sa akin, yung hindi ko nakitaan ng something mali yung community ko eh. Parang ako lang, sa sarili ko lang. Ayun, last year, slowly din siya. Hindi ko rin alam kung paano nag-start, pero slowly siya nag-dissociate. Ba? Or hindi, isolate or Parang something. Ako mismo yung, detach? nagde-detach. Hindi ko rin alam bakit. Pero yon
if ever man na mapansin nyo na nagde-detach kayo sa healthy community na meron kayo, check nyo kung bakit. Yes. Kasi Nice. baka it's a way ng kaaway na talagang i-pull kayo pababa. Kasi you need talaga ng healthy community. Pero bakit ka lalayo kung healthy naman yung community na yon? So ayun, nag-detach ako, and then napansin ko kasi na sobrang dependent ako sa inyo. Make-up, ganyan. Tapos sundo, tas jogging kasi hindi ko kabisado yung SBMA. Hindi ko kayang Hindi mag-isa. umalis nang hindi Oo, magkakasama. hindi umaalis. Kasi super intact talaga namin itong mga to. Pero ayun, hindi rin naging okay nung tinry kong mag-isa. Although may natutunan naman ako ng kahit papano, natuto naman din ako. At the same time, na-realize ko na hindi ako made to endure alone. Yan. To endure life Yes. alone. Yan. Doon at doon babalik. Yeah, kaya ayun, na-regain din yung connection ulit. Nice. Kasi hindi naman din ako umalis sa kanila. Parang yung pag kailangan ko ng me time, ako lang. Pero at the same time, kasama ko pa rin naman sila noong mga In panahon na yun. spirit. Multa talaga kami. Oo. Nakasunod kami sa inyo kailangan nag-walking. Tapos, kaya siya nag-regain yung connection namin. Alam ko, pinagpe-pray nila ako. Yeah. Tapos sa prayer meeting, meron kasi, attend kayo prayer meeting. Ayan, kapag naririnig ko si Abby na pinagpe-pray ako, so talagang nakikita ko yung care niya. Naririnig ko, nararamdaman ko yung care niya sa amin. Yan. Nice. Bawal umiyak, mainit. Ayun, kaya, ayun. Yan. Na okay naman na ulit. Yun. So, yun po yung isa sa mga challenges na na-receive ni Ate Kel. And totoo po yan na nasa total, nasa gitna na rin naman na siya. Totoo po yan na nung mga panahon talaga, kapag talagang kayo in spirit, merong connection in spirit, kahit hindi sabihin ng isang tao, madediscern si ate bilang aming pastor and ate and ka-close talaga. So, na-discern niya talaga si ate. Kaya naalala ko yun, bagong uwi ako. Umuwi na po ako dito. Lagi niyang sinasabi sa akin, laging yung heart niya, yung nafe-feel mo si ate ka na lumalayo. Kaya ikaw, nasasaktan ka, tapos mag-best friend pa kayo. Iiyak. Ilista kita, Noisy. So ayun, yan, totoo po yan, Tekel. And for others out there, kapag nafe-feel natin yung kapatid natin or ka-community natin na yung nade-detach ng konti, of course, don't condemn naman na, Hindi ko rin naranasan yun na, bakit ka ganyan? Walang ganun. yes, Talagang in spirit lang. yes. Ipag-pray natin and lalo natin iparamdam sa kanila yung love of the Lord. Pag nalalayo, di ba? Nalayo ka na naman, ha? Ano na naman ginawa mo? Siyempre, hindi naman natin ang pinagdadaanan nila eh. Kasi minsan, may mga feelings pa rin tayo na personal natin. Di ba, meron ka rin mga secret na hindi mo sinasabi sa amin. Meron din kaming mga secret na hindi sinasabi sa'yo. I mean, yung mga personal natin, kahit sa magkakapatid, hindi naman lahat ng nararamdaman mo na i-share mo pa din eh. There is still some things na you keep for yourself and the Lord. So, hindi tayo pwedeng magsabi na, nawawalan na naman siya, nagkasala na naman siguro to, no? Ayun. Di ba? Yeah. Nagkakasala na naman to, Hindi naman tumatalikod lagi na naman sa Lord. Hindi naman lagi dahil nagkasala. May times talaga na, you have to discover yourself. Ikaw din na, syempre, gusto mo lang alone time with the Lord or what. So, madaming reason kung bakit minsan na-feel natin. So, ayun nga, maganda yung nade-discern. Kailangan talaga Holy Spirit din talaga. So, mahalaga po yan na hindi lang kayo close dahil kakain, babanding, lalabas, walking, jogging. Ano na lang yun, parang bonus
Pero yung praying together, praying each other, kahit di natin sila kasama, yun po yung mahalaga. So, going back to the question, ikaw po, meron ka po bang naisip na specific na pinagdaanan natin nasa community? Babalik pa din doon sa ano yung minsan may time na hindi natin maintindihan talaga isa't isa. At pag dumating yung time na yun, para ma-overcome mo yung doubts sa loob ng friendship nyo, ng community nyo, pag dumating talaga yung point na hindi ko maintindihan si ganito, ba't ganito yung mga decision niya, di ba? Bakit ganitong mga pag-iisip niya? Meron at ako naniniwala merong time na hindi natin maintindihan isa't isa fully. Like, 100%. Kasi nga hindi natin nakikita yung puso eh. Hindi natin nakikita yung isip. Hindi natin nakikita yung mga reason kung ba't niya yun ginawa or ba't niya yun inisip. So, para sa akin to overcome yung mga ganong bagay is prayer. Yun yung ginawa natin, di ba? We cannot judge. We just love them. And we love them even from afar. Yung tipong kahit lumalayo sa'yo, di ba? May ganun yan. Pag lumayo, hindi naman ibig sabihin, kaya yun yung sinabi di ko maalala kung sino dito sa mga kapatid ko eh. Sabi ko, Miracle, parang namalayo na sa atin. Yung feeling niya, ganyan. Tapos sabi niya, baka hindi siya talaga lumalayo sa atin. Nawawala, parang meron lang siyang pinagdadaanan. Yun sabi niya, ikaw ba yun? Baka ikaw nga yun. Kasi tayo magkasama eh. May tumuturo sa kanya, sige, kung sino man. Na para sabi niya, baka hindi naman sa atin lumalay sa Ate Kel, may pinagdadaanan yun. And then naisip ko, oo nga, baka may pinagdadaanan siya personally since, syempre, nandito tayo sa age na, yung parang ang dami mong kailangang isipin, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong goals na tapos parang, paano ko ito marireach? Anong gagawin ko? Yun, nandito tayo sa parang adult crisis age. Kaya nung nung sinabi nila yun, kasi parang ilang weeks or months din ata yun nasabi ko, Miracle, Walang jogging ng ilang months, solo ko lang. Solo siya mag-jogging dun, no? Sabi ko na, picture pa siya. Pero, pag nagkikita tayo, hindi na natin pinaparamdam na gano'n, di ba? Pero parang pag nag-iisip ako, ano to si Malabas yung hangin sa ilong. Pero nga, yun nga eh. May time na hindi mo maintindihan yung isa. So, kaya may community kasi may isa na mag-e-explain. Parang benefit of the doubt for the other person. Tama. Kasi minsan, kaya nga, yung wag mong gatungan yung galit ng isa. Pag naiinis yung isa, isipin mo lahat ng positive or anong pwede mong matulong para maalis yung mag-subside yung negative. Yeah. Yan yung yun parang sa ni psychology. Mm. Di ba na pag nag-agree lahat sa isang idea, yun, di maganda yun. So, kailangan merong nagpapakita ng isang side. Kaya may negative. Tama. Yeah. Kaya mayroong negative comment. Kasi maaring hindi nakita yun ng iba na nag-agree. Ay, tas nung sinabi mo, ayo nga, no. Yeah, So, yung side. maaring pwede nating magawa ng paraan. Ano naman yung kamay ko? Magawa pwede nating magawa ng paraan. So, ganun din inside the community. Tama. Na kapag yung isa, nagkakaproblema ang isa, kunyari yung dalawang tao sa isang community nagkaproblema, nandyan yung the Iba rest of pa. the community, to be the spokesperson of the other Yeah. person kapag wala yung isang tao. Yeah. And So, yun. yun sa Ate Ken. So, Yun, para kanina, ma-overcome. raise daw yung isa. Si Nick daw. Si Nick. Thank you, Nick. Oh. Hindi, pero alam ko, meron din si Nick sinabi. Alam ko meron ka din. Meron. Na inano. Kasi nga, ikaw talaga yung best friend eh. Tapos Oo. kayo Siya yung madal- apektado. Yes, kayo po yung madalas kami lagi kasi yung madalas ganyan. Tapos best friend, through thick and thin. Tapos biglang Tapos nalisa sa noisy. Biglang nagano. sa noisy. Tapos si ate kay biglang nag-detach a little Kaya more. dun Ewan. din ako nag-isip na yung buhay ko at yung buhay mo, kasi yung sanay tayo di ba magkasama lagi, na hindi tayo forever magkasama.
Kung sabi mong dependent ka sa amin, parang ganun din kami Yeah. sa'yo eh. Yes. Na parang we are dependent to one another. Na yung parang nalilimitahan din natin yung sarili natin to become independent as a person and as a community, united pa din. So, yun yung mga nararanasan in a group, Yeah. Nice. which is Good talk. it's a good talk. Good talk. Jed, ikaw naman. Ay, ako. Oh, good talk ka ba? So, ayun, sa challenges na na-face sa community, parang katulad ng sinabi mo po, Tekel, and parang connected lang talaga. Hindi talaga yung community eh. Kasi naniniwala ko what we have is a healthy community. Is healthy. Not perfect. Yeah. We're not a perfect community, but I can say that it's a healthy community. So, kapag may times na may nafe-face ako, ang arte ng nafe-face, Just the friends of. may ayun, nararamdaman, it's me, not you. Katulad ni Ate Kel na sinabi niya, hindi talaga kasalanan or hindi talaga dahilan ng buong community. Ikaw yon, parang ako, kunyari, may times na unconfessed sin or unconfessed something. So, hindi talaga community yung kaya ako minsan nagde-detach or something. It's because it's me nga. You have your, Yeah. Hindi mo, yes, thank you. Hindi mo masisisi din yung community. So, kung magbibigay man ako ng specific na instances na challenges sa community, yun lang, yung magde-detach ka saglit. Yun lang yung challenges na naiisip ko na experience ko sa ating community. Yung makapag-detach. Yung na-overcome natin yan. Pray. Yeah. Pray and love. Yep. Pray and love. Yung aming ano, Director, umihirap. yung mic daw. Pray and love. Pray and love. Tama, pray and love. Wow, good talk. So, we did 2 questions na po and I believe this deserves a part 2. Wow! Huwag madali. Yes. Good things wait. Talaga namang naghihintay mga mapabuting bagay. Yes. Naghihintay. Naghihintay. So, this episode ay ikakat po natin and please support Atikel, Miracle in Facebook, in Instagram, tomorrow sa Sibol Sibul Kapihan Yan, Sibol Kapihan here in Subic Bay, Freeport Zone. at 4 p.m. Yes, at 4 p.m. and bilhin po natin lahat na makita natin, Miracle. At hindi lang ako yung nandoon. Maraming local artists, kaya support local. Support local. Yes. Thriving. Through life's challenges. One story at a time. See ya!